Isang magandang araw po mga kapatid at isang panibagong talakayan ng atin pong pag-uusapan sa araw na ito. At mahalaga na malaman po ng bawat isa yung ating pong tema. At gusto ko pong ipaabot sa inyo kung paano nagkaroon o nagbukas ang kaligtasan sa ating mga hentel. Ayan, kung alam nyo po, yung hentel hindi po kabilang sa tipan ng pangako po ng Diyos. Tayo pong mga hentel ay wala pong pag-asa at wala pong Diyos sa sanglibutan. Mababasa po yan sa Efeso chapter 2 verse 12. Na kayo ng unang panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel, mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. So maliwanag yung sinasabi po sa atin ng banal na kasulatan na wala tayong pag-asa, na di tayo kabilang dito sa tipan ng pangako po ng Diyos. Ngayon kapatid, kung tinatanong nyo ako kung bakit hindi tayo kabilang dito sa tipan ng pangako, alam nyo, tayong mga hentel ay anak po ng pagsuway. Tayo po'y makasalanan. Wala tayong kinikilala pong Diyos. Iakyat lang po natin ang basa dito sa verse 2 hanggang 3. Na inyong nilakaran ng unang panahon ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa ng anak ng pagsuway. At sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya ng iba. So maliwanag kapatid kung bakit di tayo kabilang sa tipan ng pangako po ng Diyos. Tayong mga hentel, wala tayong pag-asa, wala rin tayong Diyos dahil nga po tayo'y makasalanan. Subalit nagkaroon tayo ng pag-asa at nabuksan sa atin yung kaligtasan sa paanong paraan. Dahil po yan sa biyaya ng Diyos. Dahil po yan sa habag ng ating Panginoon sa ating mga hentel. Mababasa po yan, iakyat natin dito sa versikulo 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, na ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So kaloob ng Diyos na tayong hentel ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng kaligtasan din naman. Kaya nga, ito kaloob ng Panginoon. Ano yung kaloob niya? Itong grasya kapatid. Ibaba natin ang basa sa 5. Sa 5, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangagligtas. Ayun kapatid, tayo'y mga patay sa ating mga kasalanan, pero binuhay tayo ni Kristo ng Panginoon natin. Ito'y biyaya niya kapatid. Yung namatay yung ating Panginoon nung tayo'y makasalanan, ito'y grasya po ng Diyos, biyaya, kahabagan niya sa ating mga hentel. Kahit nabasahin po natin dito sa Roma chapter 5 verse 6, ayan, sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masasama. 8, datapot ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan. Si Kristo'y namatay dahil sa atin. Yan po yung grasya. Yan po yung biyaya po ng Diyos na nagbukas sa ating mga hentel, na di tayo kabilang sa tipan o lupang pangako dito sa Israel. Subalit, binuksan po ng Diyos dahil sa kanyang kahabagan, dahil sa kanyang kaawaan sa ating mga hentel, na gusto niya rin maligtas tayo. Kaya nga, sabi niya po rito, kung atin pong babalikan itong Efeso kapatid. Efeso chapter 2. Ayan, Efeso chapter 2.
Ganito po yan. Chapter 2, verse 13. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, yung Israel at Hintil. Iginiba ang pader na nasa gitna ng paghihiwalay, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa. Iginiba ang pader sa gitna ng paghihiwalay. Inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may batas at palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili isang taong bago sa ganito'y ginawa niyang kapayapaan. So, tignan niyo po yung kahabagan po ng Diyos, na tinanggal niya yung pader na nagiging dahilan ng paghihiwalay ng Israel at Hintil. Ngayon, wala nang pader sa gitna. Naging isa yung dalawa. Hindi na tayo iba dito sa mga Israel, kapatid. Kahit nabasahin po natin dito sa 16. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan ng Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kanila'y pinatay ang pagkakaalit, sabi po ni Apostol Pablo. So maliwanag po, kapatid, yung gustong ipaabot sa atin ng ating Panginoon, kung bakit at kung paano nabuksan yung kaligtasan sa ating mga Hintil, na tayo makasalanan. Dahil po yan sa grasya ng Diyos. Dahil po yan sa biyaya po ni Kristo na Panginoon natin. Bakit? Alam niyo yung mga Hintil, kapatid, tayo rin naman ay tagapagmana ng kaligtasan. Propesiya po yan, kapatid. Propesiya dito sa dating tipan. Sabi po dito sa Malakias, basahin po natin. Sa Malakias chapter 1 verse 11, na yung pangalan ng ating Panginoon ay magiging bandog kilala sa bayan po ng mga Hintil. Ayan, Malakias 1:11. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa Hintil. Sa bawat dako ng paghahandungan ng kamangyan ang aking pangalan at dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga Hintil, sabi ng Panginoon. So maliwanag, kapatid, yung sinasabi ng Biblia na dito sa propesiya ng Diyos, na yung pangalan ng ating Panginoon na si Jesus Christ naging bantog. Kaya nga sa buong mundo kilala yung ating Panginoon, pero hindi lahat nagsitanggap. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoon na si Jesucristo, sa kanyang pag-ibig sa sanglibutan, ganun din sa ating mga Hintil, binuksan niya yung kaligtasan para sa atin. Na dati wala tayong Panginoon, wala tayong kinikilalang Diyos, ngayon meron na. Doon wala tayong pag-asa, ngayon nagkaroon na tayo ng pag-asa dahil po yan sa pagbiyaya at grasya po ng Diyos. Ngayon, kapatid, Gawa, ganito po yan, kapatid. Gawa chapter 28 verse 28 po yan. Ganito ang sabi, maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga Hintil. Sila'y makikinig naman, sabi po ni Apostol Pablo. Tingnan niyo po yan, maging hayag nawa sa atin na yung kaligtasan ng Diyos ipinadala sa ating mga Hintil. Kaya nga, nung namatay si Kristo, nagtuloy-tuloy po, kapatid, yung kaligtasan para sa ating mga Hintil. Sa paanong paraan? Napakinggan po ninyo, ipinadala po ni Kristo yung kanyang kaligtasan. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan po ng Biblia, kapatid. Nagpatuloy. Kaya nga, sana paniwalaan ninyo yung sinasabi po ng Ebanghelyo. Sa paanong paraan? Pinadala ng Diyos yung kaligtasan. Efeso chapter 3 verse 6, ganito ang sabi sa atin sa sulat ni Apostol Pablo, kapatid, na ang mga Hintil ay tagapagmana at mga kasangkap ng katawan
at mga bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So maliwanag kapatid, na itong Santa Biblia paniwalaan natin. Tayong mga hintil, tanggapin natin sa ating mga puso ang katuruan po ni Kristo. Dahil ito yung kaligtasan na ipinadala niya po sa atin kapatid. Na yung bayan na walang kinikilalang Diyos, yung bayan na nasa kadiliman, nakakita po ng liwanag. Efeso chapter 5 verse 8 po yan kapatid. Ganito ang sabi sa atin ng banal na kasulatan: sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapot ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng anak ng kaliwanagan. Noong unang panahon, tayong mga hintil, walang pag-asa, walang Diyos, nasa kadiliman, pero nakakita tayo ng liwanag. Nakakita tayo ng pag-asa by the grace of God. Pinadala niya sa pamamagitan ng Ebanghelyo, this Bible, kaya nga paniwalaan natin para tayo mayroong kaligtasan kapatid. Yan po yung pinapauna sa atin ng Ebanghelyo. Ganun din yung sinasabi dito sa sulat ni Propeta Isaias. Isaias chapter 9 verse 2 kapatid. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan. Sa kanila ay sumilang ang liwanag. So, sumilang sa atin yung liwanag, yung pag-asa. Nabuksan yung pag-asa sa ating mga hintil dahil po sa biyaya ng Diyos. Ito'y kaloob niya sa atin. Kaya nga kapatid, sana maunawaan natin at pasalamatan natin yung ating Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal. Hindi lamang sa Israel, ganun din sa ating mga hintil na walang kinikilala at di kasama sa bayang tulipo ng Diyos. Ang sabi niya po rito kapatid, pinadala niya yung kaligtasan sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang dapat natin gawin, ingatan natin itong katuruan po ng Diyos para magkaroon tayo ng kaligtasan. 1 Korinto 15:1 hanggang 2. Ngayoy, ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinapangaral, na sa inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan, sa pamamagitan naman dito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsipanampalatayang walang kabuluhan. So ligtas tayo kapatid kung iingatan natin yung katuruan po ni Kristo. Ligtas tayo at mayroon tayong pag-asa kung matyaga nating gaganapin lahat ng ibig po ng Diyos. Maliban na lamang kung maniniwala at magsisisampalataya tayo ng walang kabuluhan. Kaya nga, naway maliwanag sa atin kapatid kung paano nagbukas yung kaligtasan sa ating mga hintil. Sa pamamagitan po yan ng biyaya at grasya po ng Diyos na kaloob niya sa lahat po ng tao sa mundong ito. Hindi lamang sa Israel, kundi sa bayan na walang pag-asa, ibinigay din po ng Diyos yan. So, naway naunawaan ng bawat isa kung paano nagbukas yung kaligtasan sa ating mga hintil. So, isang magandang araw mga kapatid.